Sinabon ni Senator Raffy Tulfo ang mga pulis ng Bagabag dahil sa hindi agad paglalagay ng checkpoint matapos malaman ng ambush sa 6 na katao, kabilang ang APARI Vice Mayor Romel Alameda. Kaya nga, nung nakarinig kayo ng putukan, lahat ng sasakyan na papasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Kasi magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motorsiklo eh. Yan ang sinasabi ko dito, Mr. Chair, noon eh. Magaling lang mga pulis natin, magpara ng mga motorsiklo, yan sinasabi ko yung mga motorsiklo, wala naman may kakarga mga barilan kung tutusin yung mga long firearms doon sa mga four-wheel vehicles. Nakasalubong pa umano ang mga suspect ng mga pulis. Regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga choke points. Pinabulaanan ng kapatid ng APARI Vice Mayor ang sinasabi ng mga pulis Bagabag. Actually po sir, bali po yung nasa report nila sir eh. Kasi may conversation pa yung kuya ko sa mga kaibigan niya sir ng 9:03. And then sa mga asawa po ng mga victim sir, may conversation pa po ng 9:03 sir. So ang alam po namin, past 9:30 na pinatay yung kuya ko sir. So ang haba po nung span nila sir. From 8:39 to 9:30 po ng umaga. Halos isang oras po sir. Question din kung ano ba talaga ang tamang paraan at layon ng pag-checkpoint. Ilang minuto o oras nang matanggap po natin may kinaukulan, particularly sa PNP, yung tungkol sa ambush? What time did the ambush happen? What time? May I request the PNP Bagabag, sir, to answer the Okay, question. PNP Bagabag. What time did you receive? Did you get the alarm? It's either from the barangay or concerned citizen pertaining to the ambush, and what did you do? Earlier kanina, Your Honor, in-explain na niya yan, yung chief of police doon sa Bagabag, na 8:45 sila nakatanggap ng tawag. Tapos 8:45 ng umaga, nakarinig ng tawag. Di nag-organize sila. Ano oras po sila nakatanggap ng tawag daw? 8:45. Same. Immediately. Same nung pangyayari doon, na putukan na. Tapos, nag-organize sila, nag-responde, nakasalubong pa nila yung getaway vehicle na puting Mitsubishi. So hindi nila ang ginagawang trabaho nila? Hindi nila, walang impormasyon kung anong kulay na sakyan. Kaya nagkasalubong lang sila, dumating sila sa area, nagkandak na investigation, tsaka pa nalaman na yun pala ang tumira. Hinabol nila, wala na. Kaya nga dapat, Mr. Chair, ikaw yung nakatanggap. Di ba dapat pag may ganong alarma, naglalagay ka ng choke points? And then walang makalabas, walang makapasok na vehicle within a certain perimeter area? Am I right? Yes, Your Honor. So, yung patakbong vehicle, sana kung ginawa mo yung strategically yung sinasabi ko, napigilan sana yon. In-stop nyo lahat ng sasakyan coming from that area and then going advance to the crime scene. Niradyo nyo sana. 10 kilometers away or 5 kilometers away, lahat ng sasakyan dyan, pigil, checkpoint, choke point na tawag din. And then 10 kilometers backwards, pigil. Walang pwedeng dumaan. Yun dapat ang unang order na binigay mo sa mga tao mo. Yes, Your Honor. You did? Actually po, na-receive po namin yung information sa concerned citizen. 8:39 po ng umaga. Ano oras nangyari yung pamamaril? 8:45 po. O 8:39, mas maaga. Yes po, Your Honor. Mas nauna pa. We responded... Teka muna. 8:45 yung ambush. Pero 8:39, nakatanggap kayo much earlier. Yes po, Your Honor. Anong klaseng information na tanggap niyo from the concerned citizen na before the ambush happened, meron na agad nagbigay sa kanyang alarma? Yes, Your Honor. Ano pagkasabi po nung tumawag? Na meron pong mga fully armed male, 6 male factor po doon sa... So yun naman pala. Then what did you do? Immediately po, in-alert po natin yung mga patrol personnel po natin, nag-respond po agad po kami. Okay, 8:39 to 8:45, ilan ang difference niyan? That is 6 minutes. 6 to 8 minutes. Exactly. Gaano kalayo yung mga operatiba ninyo doon sa pinangyarihan ng ambush? Mga 6 kilometers po yun. Exactly, 6 kilometers. So dapat nung makatanggap kayo ng ganun tawag, within that perimeter, 6 kilometers from the area na sinasabi kung saan yung mga naglagay ng checkpoint, 6 kilometers before that and 6 kilometers onwards, naglagay na kayo ng choke point. When we responded, Your Honor, we received another call ng
may putukan na po, and I immediately inform our Provincial Tactical Operations Center na i-alert po ang mga nearby station. Kaya nga, nung nakarinig kayo ng putukan, lahat ng sasakyan na papasok at palabas within that area, pinigilan nyo. Kasi magaling lang kayo mag-checkpoint sa mga motorsiklo eh. Yan ang sinasabi ko dito, Mr. Chair, noon eh. Magaling lang mga pulis natin, magpara ng mga motorsiklo. Yan sinasabi ko, yung mga motorsiklo, wala naman may kakarga mga barilan kung tutusin yung mga long firearms doon sa mga four-wheel vehicles. But anyway, that's besides the point. Sana, sir, yung pala, nabigyan kayo ng 6 minutes lead time, you could have acted properly, and what is that proper action that you should have done? Naglagay na agad kayo ng choke points in advance doon sa area o palibot sa area na yan na para hindi sila makatakas. Ito nga sabi pala ni Chief, ni Sen Bato, nakasalubong niyo pa. Wala pa kasing identity yung sasakyan. Regardless, kahit wala pa identity, ang sinasabi ko nga, you're listening but you cannot hear me. Naglagay ka sana ng mga choke points. Yes, Na para lahat ng sasakyan naka-steady dyan, stop. At dadaan sa checkpoint ninyo. Kahit na wala kang checkpoint, yung mobile lang, tapos may armado ng mga pulis, o isa-isa in-inspeksyon yung mga sasakyan. Yes, Your Honor, immediately po na nung nalaman namin na yung nakasalubong namin, agad po na nag-conduct kami ng hot pursuit operation. Then yung mga nearby station po nag-conduct na rin po ng checkpoint sa ingress saka egress. Kaya nga po, pero tapos na. Yan sinasabi ni Sen Bato, dapat proactive, hindi reactive. Kayo nag-react na lang. Dapat bago pa man mangyari. In this case, binigyan pala kayo ng 6 minutes lead time. Dapat nagamit yung 6 minutes na yun, nalamang na kayo, na para masara o mahuli mga yun by way of putting choke points. Like I said, I've been saying this, pang ilang beses ko na sinasabi to, na hindi nyo po ginawa. Kasama dapat sa training nyo yan, di ba? Paano magpigil ng mga patakas ng mga kriminal sa isang crime scene. That's what we call choke points. Di ba? Immediately, so pag sinabi halimbawa di ba sinabi sa inyo ng concerned citizen kung saan eksaktong lugar yung illegal checkpoint o yung mga armed groups, di ba? Yes, Your Honor. So, nung sinabi yun, agad-agad nagharang na kayo sa pamamagitan ng isang choke point o checkpoint sa magkabilaang opposite sides. Di ba? Mr. Chair. Yes, alam nyo bakit yung Digamo incident doon sa Negros Oriental, kahit well-trained yung mga gunmen doon, talaga mga ex-army yon, pero nahuli sila. Alam nyo bakit? Hindi huminto sa hot pursuit yung mga pulis hanggat umabot sa punto na nag-overheat yung sasakyan nung mga gunmen, isang sasakyan, yung Pajero, kaya inabutan ng mga pulis. Pero dito, Mr. Chair, unique tong sa kanila na nabigyan sila ng lead time na 6 minutes. Mahaba na po yung 6 minutes, nabigyan sila ng alarma. Medyo mabagal nga ang reaction time. Nababagalan ako. Pero para sa akin, Mr. Chair, questionable yun. Nabigyan ka ng 6 minutes lead time and yet, hindi mo man lang napigilan na uhuli o na-arresto ang isa man lang doon sa kasabwat o yung mga taong may kagagawa ng krimen. 6 minutes is a long time. Immediately after na ma-receive niyo po yung alarma na yan from a concerned citizen, kung ginawa niyo yung tamang ginagawa, yung tamang aksyon, dapat naharang yun. Kaya pakinggan mo natin si Ruel Alameda. Sir, actually po sir, bali po yung nasa report nila sir eh. Kasi may conversation pa yung kuya ko sa mga kaibigan niya sir ng 9:03. And then sa mga asawa po ng mga victim sir, may conversation pa po ng 9:03 sir. So ang alam po namin, past 9:30 na pinatay yung kuya ko sir. So ang haba po nung span nila sir. From 8:39 to 9:30 po ng umaga. Halos isang oras po sir na nakabarigada. Anong oras? 9:03, 9:05 sir, may conversation pa po yung kuya ko sa mga ka-contacts niya po kasi nag-i-invite po may ini-invite po sa mga tao sir. Kaya yung layo po nung sinasabi nila sir na 8:45 po na pinatay yung kuya ko, hindi po 9 plus po yun, baka 9:30 pa nga po sir eh. Ang layo po talaga nung span. So anong hipi? Anong totoo? Yun po talaga sir, Your Honor, yung pagka-receive po namin ng information sa concerned citizen. So,
kung 8:39 pa lang, nakatanggap na kayo ng impormasyon. 9:03, may contact pa sila. Ibig sabihin, hindi pa nangyari ang ambush. Yes po, Your Honor. Kung pagkatanggap ninyo ng impormasyon na may nagkakandak ng checkpoint doon, tapos alam mo, hindi nyo tropa, kung concern lang kayo, mabilis kayo nag-react. What is 6 kilometers? 6 kilometers from your station to the crime scene, tatakbo niyan, ilang minuto lang yan. Mabilis kayong kumilos. Siguro ang responde nyo napakabagal. Kaya natapos marinig nyo, ilang minutes yun, may finishing touches pa. Katapos ng pinutukan, may paisa-isa pa, bago sila nag-withdraw. Kung mabilis kayo, inabutan niyo yun. Kasi Mr. Chair, kasi hindi pa nila alam kung sino yung armed group na you could assume na those are terrorists, those are NPAs. Kaya nga yung sinasabi ko yung checkpoints na hinarang yun na agad yun na 6 kilometers paabante, 6 kilometers paatras, naggawa na kayo ng mga barikada. Kasi i-assume nyo na later on tatakas din yun after na magawa nila yung purpose nila. Diba? Ma-execute nila yung purpose nila na hindi nyo po ginawa. Ngayon, may ibang statement to si Mr. Alameda na hindi lang pala 6 minutes, kundi up to 30 minutes ang lead time na binigay sa inyo. Actually po sir, yung araw na po na yun sir, ako po yung kumuha doon sa kuya ko sir na kinuntahan ko na po. Lahat po ng checkpoints na dinaanan ko sir, papunta at palabas po ng Bagabag kasi sa Solanan ko po kinuha yung kuya ko sir. Walang checkpoint sir. Yung mga checkpoint lang doon sir, yung checkpoint na ginagamit noong pandemic sir. Normal na po na checkpoint yun nasa tabi. Oh. Sabi nga po sir, nagmamadali po kami sir, hindi po kami checkpoint sir. So, nung kinuha mo yung bangkay na kapatid mo, pinunta mo, walang checkpoint. Wala po sir, yung mga checkpoint lang po sir, yung mga pandemic lang po, yung ginamit po sa pandemic na checkpoint. Wala po checkpoint sir. Then there's something wrong with our PNP here, Mr. Chair. Dapat lahat ng pulis, pati itong kausap natin, what's your name, sir? Police Captain Mervin Biadoy, sir. Dapat pati si Kapitan, imbestigahan, Mr. Chair. Yes, we have SITG, di ba? Ang SITG nyo is regional level na. So, kasama sa investigation. Is he under investigation? Sino ba sasagot sa inyo? Colonel, is this captain under investigation? Yes, sir. We Should be. actually asked them the time element for them, how did they react, and what was the yung consideration. Okay, kita mo, Captain, sabi mo, agad kayo nag-conduct na operation at naglagay kayo ng checkpoint. Sabi niyo kanina, di ba? O, sabi niya wala. No, sir. What I'm referring here is when we responded at the information we received, sir. The information received- Kare-receive pa lang po namin ng kwan. Wala pa pong nangyari. Kaya yung team po na na-compose, rumisponde po agad. Pero next time, Captain, you would agree with me para mahuli niyo po yung mga grupo na yon na naglagay ng illegal checkpoint, dapat naglalagay kayo ng sarili niyong checkpoint. Especially after na mangyari yung pamamaril, laging masigasig kayo dapat nung marating na sa inyo na meron ng barilan, meron ng ganyang ambush, naglalagay na kayo ng mga checkpoint. Pero hindi niyo pa rin daw ginawa. Up to the end, tama? Yes po, Your Honor. Oh, bakit hindi kayo naglagay ng checkpoint? My action taken, Your Honor, is I alerted the Provincial Tactical Operations Center for us to assist us the nearby station. Ako si Luan Peñano para sa Eye of the Nation ng iNews Pasig.